Samantala, ang mga villagers ay humingi ng tulong sa isang babaeng demon slayer para mapatay ang centipede na demon. May nakuhang piraso ng sacred jewel ang babae sa demon. Pagkabihis, umalis agad ang babae at hindi na nagpabayad bilang kapalit na lamang ng pagtulong niya ay ang sacred jewel. Sabi pa ng babae na ang kanyang probinsya ang pinagmulan ng sacred jewel. Kinabukasan, nakapunta sina Inuyasha sa village na tinulungan ng babaeng demon slayer. Nalaman ni Inuyasha na ang babaeng demon slayer ay may piraso ng jewel. Ininform pa ng mga villagers na sabi ng babae ang probinsya nila ang pinagmulan ng sacred jewel. Tanong ni Miroko kay Inuyasha kung alam ba nito ang tungkol dito, sagot ni Inuyasha na hindi. Nung naglakbay siya para makuha ang jewel, nasa kamay na ito ni Kikyo. Hindi na niya iniisip pa kung paano ito nagawa o kung saan nanggaling. Pagkabalik ni Sango, sa probinsya niya, pinatawag siya agad ng ama nito. Ininform ni Sango sa tatay niya na nakahanap siya ng piraso ng jewel kaya natuwa naman ang tatay nito. Dinasalan ng tatay ni Sango ang jewel at tanong ni Sango kung sapat na ba ito para mapahina ang evil sa loob ng jewel, sagot ng tatay nito na hindi. Sabi pa ng tatay nito na 50 years ago, binigay nila ito sa isang priestess na may kakaibang kapangyarihan para linisin ang kalooban ng jewel. Ngunit ang priestess na ito ay namatay. Ang magagawa na lamang nila ngayon ay kunin at protektahan ito at ibigay sa isang tao na may kapangyarihan na kayang linisin ang kalooban ng jewel katulad ng sa priestess. Pinagpahinga muna ng tatay niya si Sango dahil kakailanganin siya mamaya at pinapahanda rin nito ang nakababatang kapatid ni Sango na si Kohako dahil 11 years old na ito at oras na para magkaroon siya ng tunay na battle experience. Maya-maya, natatakot si Kohako sa mga demons ngunit pinaalalahanan siya ni Sango na ang kanila lamang kakalabanin ay ang mga malaking centipede at spider. Hindi ang mga demon na nagpapanggap bilang tao pati na ang mga demon na nakakuha ng jewel dahil ito raw ay mas delikado sabi ng ama nila. Sa may mansyon, sinabi ng Lord sa mga demon slayers na nung nakaraan, isang malaking gagamba ang umatake sa palasyo at kinain ang ilang mga tao niya. Tanong nito sa mga slayers kung kaya ba nila, sagot naman ng tatay ni Sango na sila na ang bahala dahil pumili siya ng mga skilled para tulungan siya. Hindi naniniwala ang Lord dahil nagdala ito ng mga anak niya. Sabi naman ng tatay ni Sango na ang mga anak niya ay isa sa top 2 fighters ng kanilang probinsya at makikita ng Lord ang kanilang lakas ngayong gabi. Natatakot pa rin si Kohako at naiinis dahil nagsisinungaling ang tatay niya. Dumating na ang demon. Samantala, sabi ng tauhan sa prince ng palasyo ay magpagaling siya ng mabilis dahil hindi na nila makikita pa ang demon at may mga slayers na papatay sa gagamba na kung saan ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng prince. Gumamit ng sapot ang demon at nahuli si Kohako, buti na lamang tinulungan siya ng mga kasama niya. Hiniwa ng isa ang mga paa nito at hinuli ng tatay ni Sango para hindi na makagalaw. Gumamit ng hiraikutsu si Sango at nahati ito sa gitna. Dudurugin na ng iba ang ulo ng spider at balak ni Kohako na tumulong. Biglang may maliit na gagamba na pumunta sa leeg nito kaya hindi napansin ni Kohako at biglang napatigil. May nararamdaman na hindi maganda si Sango dahil masyadong madali ang laban nila at biglang pinatay ni Kohako ang ilan sa kasamahan niya pati na ang tatay nila bukod kay Sango. Wala sa tamang isip si Kohako na para bang kinokontrol at inatake ang ate niya. Tutulong sana ang mga gwardya ng Lord ngunit sabi ng Lord na hayaan lamang silang maglaban dahil ito ang makakapagpa-entertain sa kanya. Habang naglalaban ang magkapatid, napansin ni Sango ang maliit na gagamba at napansin na ang sapot ng spider ay nanggagaling sa Lord. Sinipa ni Sango si Kohako at balak na atakihin ang Lord. Natalo ni Sango ang ilang mga gwardya ngunit biglang inatake siya ni Kohako at sinaksak sa likod. Bumalik na sa normal si Kohako at umiiyak ng papalapit sa ate niya ngunit napana si Kohako ng mga gwardya. Natatakot si Kohako kaya lumapit si Sango dito at napana rin si Sango. Natuwa naman ang Lord sa nangyari ngunit hiniwa ng sariling niyang anak ang tatay niya. Tanong ng mga gwardya sa prinsipe kung bakit niya ito ginawa. Sagot naman ng prinsipe na hindi siya ang kanyang ama at pinakita ng prinsipe ang anino ng tatay niya. Naposes pala ito ng demon at sinaksak ng prinsipe ang gagamba. Nalulungkot ang prinsipe sa trahedya ng mga demon slayers at pinalilibing niya ang mga ito sa tabi ng kanilang hardin.
Habang hinahanap ang village ng mga Demon Slayers, biglang lumakas ang hangin at napansin ng grupo ni Inuyasha sa himpapawid ang sangdamukal na mga demons. Nararamdaman nila na may aatakihin ang mga demons na ito kaya balak nilang sundan ang mga demons. Sa libingan, buhay pa si Sango at napansin siya ng prinsipe. Plinano ni Narako na atakihin ang village ng mga Demon Slayers at pagkakita ng mga demons sa Sacred Jewel, balak nilang traderin si Narako ngunit hindi sila nagtagumpay at si Narako ang nakakuha ng ilang piraso ng jewel. Nakita nila ang isang village na kung saan papunta ang mga demons. Nagmadali sila ngunit pagdating, ubos na ang mga Demon Slayers. Nagtataka si Kagome dahil wala siyang nararamdaman na presensya ng jewel dahil masyado na silang late ngunit kaya pa nilang umabot kung hahabulin nila ito. Napagdesisyonan muna nila na ilibing ang mga patay. Napansin nila si Karara at balak na aatakihin ito ni Inuyasha dahil napagkamalan na masama. Balak rin naman lumaban ni Karara ngunit buti na lamang naruroon si Miyoga at pinigilan sila. Habang nililibing ang mga bangkay, sabi ni Miyoga na ito ang village ng mga Demon Slayers. Sa bawat henerasyon, ang mga tao sa village na ito ay nagtrabaho at nagsanay para mapatay ang mga demons. Gayunpaman, nagtataka si Miyoga na bakit ngayon lamang inatake ng mga demon ang village na ito na ganito kalubha. Lalo na ang mga Demon Slayers ay pinatawag sa palasyo at ang naiwan lamang ay kakaunti. Na para bang pinagplanuhan at napapatanong rin kung okay lamang din ba ang mga Demon Slayers na nasa palasyo. Binigyan ng lunas ng prinsipe si Sango at humingi ng tawad ang prinsipe sa mga ginawa ng tatay niya sa mga kasamahan nito. Biglang dumating si Narako at sinabi sa prinsipe ang nangyari sa village, na ikinarinig naman ni Sango. Pagkatapos ilibing ang mga bangkay, nanghihinayang sila dahil gustong malaman ni Inuyasha ang tungkol sa Sacred Jewel. Ininform ni Miyoga na na-curious din siya sa Sacred Jewel kaya napapunta siya sa lugar na ito ngunit ang ikinababahala niya ay may isang nilalang na nakaputing babon na suot ang pinagmamasdan ang village. Dito napagtanto ni Inuyasha na malapit si Narako sa kanila. Tinanong ng prinsipe kay Narako kung ano mismong nangyari sa village. Ininform ni Narako na namatay ang lahat ng mga Demon Slayers na nasa village at ang pumatay sa kanila ay si Inuyasha. Sabi pa niya na hinahanap ni Inuyasha ang mga piraso ng jewel para maging isang tunay na demon. Nagsinungaling ito at sinabi na hindi mahanap ni Inuyasha ang jewel doon sa village kaya inatake na lamang. Lumabas si Sango at sinabi sa prinsipe na ibigay sa kanya ang Hiraikutsu niya at siya na ang papatay kay Inuyasha. Dito naman napangiti si Narako dahil naaayon ang plano niya. Kahit na malubha ang sugat, nagpatuloy si Sango na hanapin si Inuyasha upang patayin kasama si Narako. Pagkaalis sa village, balak na idala ni Miyoga sina Inuyasha sa kuweba na kung saan ginawa ang Sacred Jewel. Sabi pa ni Miyoga na ang village ang nagsisilbing factory lamang at ginagawa ng mga Demon Slayers doon ang kanilang weapon gamit ang mga balat at buto ng mga demons na napatay nila. Ang ilang mga piraso na hindi nagamit ay tinatapon sa kuweba. Sa makatuwid, ang kuweba ay puno ng mga labi ng demons. Sabi-sabi ng mga tao na dito nagawa ang Sacred Jewel. Namangha si Inuyasha sa ginawa ni Miyoga at nagkaroon siya ng saysay at hindi lamang siya puro takbo sa tuwing may panganib. Balak ni Inuyasha na pumasok agad ngunit may barrier. Napapansin ni Narako na hindi na talaga kaya ni Sango kaya ni-request niya kay Sango na gamitin ang piraso ng jewel para maging okay siya. Kahit na atakihin ni Inuyasha ang barrier gamit ang Tetsaiga, hindi pa rin nasisira ang barrier. Dahil wala silang mapagtatanungan kung anong gagawin, balak nilang puntahan ang palasyo dahil alam nila na may ipinadalang mga Demon Slayers doon at sa kanila sila magtatanong. Habang hinahanap kung saang direksyon ang palasyo, biglang inatake sila ni Sango at nasira ang mga puno sa ginawa nito. Nakilala ni Miyoga si Sango at ininform kay Inuyasha na huwag itong lalabanan dahil kakampi ito. Nagpatuloy si Sango sa pag-atake at nasangga ito ni Inuyasha gamit ang Tetsaiga. Habang umiilag, hindi alam ni Inuyasha ang nangyayari kung bakit siya inaatake ni Sango. Tumulong si Miroko at balak na higupin ang Hiraikutsu ngunit biglang may mga bubuyog ni Narako na lumabas kaya tinigil ni Miroko ang wind tunnel. Lumabas si Narako at sinabi na sumuko na si Inuyasha ngunit hindi papayag si Inuyasha. Iniwasan ni Inuyasha ang Hiraikutsu at balak na atakihin si Narako ngunit pinigilan siya ni Sango.
Nalaman na nila ang dahilan kung bakit inaatake ni Sango si Inuyasha at naniniwala si Sango na si Inuyasha ang umatake sa village nila. Kaya napagtanto nila na naloko si Sango ni Narako. Nakita rin ni Kagome ang sacred jewel sa likod ni Sango. Nasangga ni Inuyasha ang Hiraikutsu at balak na atakihin si Sango bago bumalik sa kanya ang weapon, ngunit nagbato si Sango ng poison powder kaya hindi makalapit si Inuyasha. Nilapitan ni Miroko si Narako at naglaban sila. Nahiwa ni Miroko ang isang kamay ni Narako at balak nang tapusin. Biglang papalapit kina Kagome ang kamay ni Narako at kinuha ang jewel. Dahil nakuha na niya ang balak niya, umalis na si Narako at sinabi kay Sango na patayin si Inuyasha at pagkatapos, bumalik sa palasyo. Lumapit si Kirara kay Sango at sinabi ni Sango kay Kirara na sundan si Narako dahil wala pa siyang tiwala dito at kung may ginawa man na kakaiba, patayin nito si Narako. Balak ni Miroko at Inuyasha na sundan si Narako ngunit pinigilan ni Sango si Inuyasha. Binato ni Sango ang Hiraikutsu ngunit nakaiwas si Inuyasha at binato ang Tetsaiga kay Sango. Lumihis ang Hiraikutsu kaya hindi nakuha ni Sango. Sumugod naman si Inuyasha at nakalapit kahit na nagbato si Sango ng poison powder at nagawang tanggalin ang maskara ni Sango. Tinulungan naman siya ni Inuyasha na umalis sa lason. Naniniwala pa rin si Sango na si Inuyasha ang umatake sa village kaya pagbaba, sinaksak niya si Inuyasha. Sabi ni Inuyasha kay Sango kung hindi pa ba niya napagtanto na nilinlang lamang siya ni Narako at puno siya ng dugo. Nagulat naman si Sango dahil hindi niya alam na malubha na pala at wala siyang nararamdaman na sakit. Dahil marami ng lumabas na dugo, nawalan si Sango ng malay. Ininform ni Kagome na may sacred jewel sa likod ni Sango at nainis naman si Inuyasha dahil ginamit ni Narako ang jewel para kalabanan siya ni Sango hanggang sa mamatay ito. Samantala, sinusundan pa rin ni Miroko si Narako at biglang nasa bangin siya. Dumating si Kirara at sumakay si Miroko dito. Nakaabot ang dalawa at nahampas ni Miroko si Narako. Naglabas ng mga ugat si Narako at napabagsak ang dalawa sa lupa. Habang nakasakay kay Inuyasha, nagising si Sango at nagmamatigas pa rin ito. Ininform ni Kagome na pupuntahan nila si Narako at sabi ni Miyoga kay Sango na hindi nila hahayaan na mamatay na lamang si Sango sa daan. Nagpatuloy ang atake ni Narako at nahihiwa naman ng dalawa ang ugat ngunit bumabalik lamang ito sa dati. Nahuli ni Narako si Miroko at sinaksak. Dumating si Inuyasha at hiniwa ang ugat. Kinausap ni Inuyasha si Narako na siya ang nagpadala ng mga demons sa village at patayin ang mga ito kaya dito lalong nalaman ni Sango ang katotohanan dahil inamin ni Narako at ang goal lamang niya ay makuha ang mga piraso ng jewel. Nainis naman si Inuyasha na dahil lamang sa sacred jewel, marami siyang pinatay. Napagtanto rin ni Sango na ang demonyo sa palasyo ay parte sa trap ni Narako. Inamin ito ni Narako at balak na atakihin ni Sango ito ngunit natanggal ang sacred jewel sa likod niya at bumagsak. Kinuha naman ni Narako ang nahulog na jewel. Naiinis si Inuyasha dahil lagi ni Narako niyuyurakan ang feelings ng iba at umatake. Nahiwa ni Inuyasha ang ulo nito at nagtataka si Inuyasha na mukhang hindi ito si Narako dahil masyadong madali para sa kanya. Biglang gumalaw ang katawan ni Narako pati na ang ulo nito. Habang kinakalaban ni Inuyasha at Miroko ito, napansin ni Sango na wala siyang nararamdaman na demon spirit sa Narako na ito kaya ininform ni Sango kay Inuyasha na isa lamang itong demon puppet. Ininform pa niya na para matalo ito, target nila ang puso para matalo. Ginawa naman ito ni Inuyasha at nawala ang puppet. Nakita nila ang kahoy na doll at sa palayo, nahati sa gitna ang kahoy na doll. Nagpapahiwatig lamang na ang katawan ng prinsipe na si Kagemaki, ang tunay na Narako at balak niyang gamitin ang katawan na ito at ang palasyo para matago ang identity ni Narako.